1 month na sa atin tong dashcam natin na to. At gusto ko lang gawan na review. Pero bago tayo sumakay sa motor, pakita ko lang kung saan nakakabit yung mga camera natin. So nakakabit yung isa rito sa may harapan. Nakatornilyo yan na para hindi magalaw. Pero may 3M tape na kasama yan. Pero pinatornilyo natin para mas matibay siya at di maalog. At hindi malaglag. Ito yung isa sa likod. So ang issue ko lang dyan, palagi kong pinupunasan pag maulan. Kasi napuputikan na aambunan. So nagiging blurry. Ito yung harap natin. Tapos, ito yung likod. Wait lang, niro-rotate ko lang. Ayan. Maglalagay na lang ako ng sample footage niya dyan para makita nyo yung itsura niya. By the way, kaya ako sineshare to ulit kasi sa loob ng 1 month, sa dami ng lugar na napuntahan na rin natin gamit kasama tong dashcam na to, sobrang recommendable ko to guys. Napakalaking convenient ito. Lalo na ngayon nag-uulan. Alam mo yung hindi ka may labas ng cellphone mo, hindi ka mahihirapan sa navigation. Kailangan mo na talaga may laman na data yung cellphone mo. Tapos syempre kailangan may battery kasi hindi ka makapag-Google Maps kapag low-bat yung cellphone mo kasi wala siyang pagkukuha na ng data. Nakakonect kasi ito sa cellphone natin via Bluetooth and via Wi-Fi. So okay na okay itong dashcam na to. Ang pangalan pala nito is CarPlay Motorcycle Z55V model. Lalagay ko yung link sa baba. Makakabisit kayo sa carplaymotorcycle.com. I-type nyo lang yung promo code na Sir MJL and 25 actually 22 na lang pala, 22 less discount. So samantalahin nyo yung chance na yan kasi dati normally 18% lang yung binibigay nila, ngayon nagbigay pa sila ng 22. Nakaraan 25 swerte yung iba nakabili na. Kaya ayun, nakikita ko sa mga bumibili. Ginagamit nga kasi nila yung promo code natin. So ayan, nag-insert lang tayo ng bagong promo code SirMJL22. And if may mga katanungan kayo, bukod dito kasi guys, nakikita rito yung GPS, yung location natin. Hindi nyo kailangan magpakabit ng separate na GPS. Ayun yung pinagawa ko dati, nagpakabit pa ako ng separate na GPS ito Tapos in the end, nasira din yung GPS na yun. Tapos may built-in GPS and may tire pressure monitoring system, TPMS. Ito, wait lang, papakita ko. Kaya lang, sorry iniilag-ilag ako sa lubak Ayan, so 29 nakalagay sa harap natin, sa likod natin 31.9. Pero ako normally minsan di ko ginagamit to kasi weekly talaga ako nagpapahangin ng gulong. Pero nilalagay ko siya dyan just in case na lumambot yung gulong natin kasi nga may dalawang pako yung butos, yung likod ko sa gulong before. Tinakpan lang ng tire sealant. So kaya ginamit ko ulit siya. Pero so far okay naman yung gulong natin. Ano pa bang meron dito sa dashcam natin na ma-share ko sa inyo bukod sa maganda siya at malinaw? Ito yung navigation niya. Google Maps ang ginagamit ko palagi dito. Isang beses lang ako gumamit ng Waze tsaka nung built-in navigation niya. Pero most of the time Google Maps and Spotify. Laking bagay nung Spotify sa akin kahit hindi ako naka-premium. Kasi naka-shuffle play lang naman ako. Kasi pag inaantok ako guys, yun yung way ko para kumakanta ako, ginigising ko yung sarili ko, nakikinig ako. Tapos ayun, nanonood din ako ng YouTube minsan doon, pinapanood ko yung mga sinasubscribe din natin na YouTube content creator or YouTuber na idol natin para magising. Reason bakit kailangan nyo bumili ng dashcam, doon muna tayo sa pros kasi yun nga, hindi nyo na kailangan maglabas ng cellphone, umulan, umaraw, napakalaking tulong nito, hindi mag-overheat cellphone nyo. Pangalawa, hindi iwas takaw na mata sa mga magnanakaw. Sobrang daming alam niyo naghahablot ng cellphone, lalo na kunyari medyo mahal din yung pagkakabili niyo sa cellphone niyo. Actually minsan hindi yung cellphone niyo mahal mahal yung mga nasa loob ng cellphone, yung mga alam niyo, yung mga documents niyo, pictures niyo. Tapos pag nanakaw yan, napakahirap makuha, baka nga hindi niyo na makuha, di ba? So yun, isa sa mga reason yun kaya nire-recommend ko to. Hindi nyo na kailangan bumili mas malinis siya tignan. Hindi gaya nung may phone holder. Pero sa akin hindi naman ako nadudumihan kung may phone holder sa motor ko. Pero mas malinis talaga to. Ano pa ba sa tech features na meron tayo dito sa dashcam natin? Bukod sa yun, yung safety and security mo, na-recorded lahat ng biyahe mo kung may bumangga sa'yo or may loko-lokong enforcer na pinara ka, wala ka namang violation. Isang beses ko pa lang ulit na experience yun last year ba, habang nag-joyride ako, share ko lang, wala akong dashcam noon pero naka-Insta360 X5 ako noon, pero hindi ko siya na-play, hindi siya naka-play, nakasaksak lang. May pasahero ko, actually hindi ko sinama to sa vlog kasi hindi ko rin pwedeng i-post, pero i-share ko yung nangyari sa akin before. Kaya isa sa mga dahilan nagpa-dashcam ako. Nung nasa FEU to banda, na may pasahero ko, tapos bigla niya akong pinara kasi daw nag-go daw ako sa green, sa red light, sorry.
dalawang stoplight yun sa may FEU So huminto ako sa una, pangalawa, hindi ako nakahinto kasi green pa siya. So ang stoplight na yun, yung sira niya is from green, hindi siya mag-orange, diretso red siya. Kaya nung pinara niya ako, lumaban talaga ako. Hindi naman lumaban aggressively, maayos mahinahon pa rin na sinabi ko, "Sir, green yan." Sabi ko, kaya nga huminto ako rin sa unang stoplight kasi sumusunod ako sa batas. Bakit pa ako hihinturong kung magpapasaway pala ako? Kasi walang enforcer dun Ang nakapagtaka pa rito, bigla siyang lumabas na knowing na alam niya siguro bigla. Wala siya ron yung lumiko na ako pa right turn, kahit naka-green kasi yun. Nagbiblink yung green. So pagkaliko ko, bigla siyang lumabas sa gilid. Tapos sabi niya, bakit daw ako nag-go sa red? Sabi ko, "Sir, green yun." Sabi ko, kahit tignan natin sa CCTV, sabi kong gano'n. Sabi niya, "Sige, tignan natin sa CCTV." Tapos ayun nga, in-explain ko sa kanya. Sabi ko, "Sir, kaya nga ako huminto sa unang stoplight kasi sumusunod ako sa batas. Kasi kung magpapasaway ako, pwede sana pala hindi ko na hinintuan yun. Kasi wala namang enforcer noon that time So explain ko yung side ko, tapos pinagpipilitan pa rin niya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung cellphone ko. Kailangan ko kasi talaga nag-agree ko sir. Di ba ako magsusunungaling? Kasi sir, nagbe-blink yun, nakapula po kanina, naka-green po yan. Ano ko lang po for safety po kasi hindi po sumusunod po kami lang sa wala namang batas. inano makiusap ka lang. Kailangan ko mag-video. Hindi naman po for safety protection ko lang po kasi. Hindi po, pinatay ko na po. Pinatay ko na. Binidyohan ko yung conversation namin. Tapos nung nakita niya ako nagbibideo, sabi niya sa akin, "Bakit ka nag-record?" Tapos bigla siyang umalis, tinawag niya yung partner niya. Yung partner niya lumapit sa akin, ganyan daw. Pwede naman daw ako makiusap ng maayos. Ba't kailangan pa daw mag-video? Tapos sabi ko kasi for protection ko to. Kasi paglalaban ko talaga to, i-contest ko to na green light. Sabi ko kayo, tignan yung CCTV. Kasi kung sira yung stoplight, bakit ka manghuhuli doon, di ba? Ganun ako ng pasensya kahit labag sa loob ko para matapos at makaalis na kami kasi may pasahero ko that time. Tapos yun, lesson learned. Sabi ko, sayang di ko yun yung Insta360 X5 ko. Kasi the reason talaga binili ko yung Insta360 X5 for my dashcam. Pero kasi minsan, ayoko siya ma-overheat. Alam mo yun, parang naawaran ako sa camera ko, lagi yung ginagamit. Ang haba ng biyahe tapos lagi lang siya naka-on. In the long run, napag-desisyonan ko na nga na mag-dashcam na ako. Kaya nga actually, kita nyo, medyo late na ako nag-dashcam mo. Ilang kilometers na yung tinakbo ni Blanca bago ko siya pinalagyan ng dashcam. Wala talaga sa plano ko before. Until yung mga shenanigans na mga nangyayari nga sa kalsada. Hindi lang naman doon dahil sa nangyari sa akin na yun. Dahil nga sa mga incident na pwedeng mangyari pag hindi mo nakuha sa camera. Alam nyo naman sa Pilipinas, yung camera pagdating sa EDSA malinaw sa NCAP pagdating sa mga ganto-gantong kalsada wala, negative. But seriously, sobrang requirement ko to na bumili kayo ng dashcam. Kung namamahalan kayo rito, may mga other choices sila na mas mura. Pero ang maganda kasi rito sa Z55B na dashcam na binili ko, quick release. May quick release button to sa likod na nagka-issue nga siya before na nagka-problema. Sabi ko, nag-jam yung quick release. Lubak! Nag-jam yung quick release. Tapos ayun, pinalitan naman nila for free, walang bayad. Pinalitan naman nila ng bago. Akala ko nga papasoli pa nila pero di na nila pinasoli. Pero kahit pasoli nila kasi sira na talaga, nag-jam. Ayun, pero okay naman na ulit yung quick release natin. Kasi yung quick release, para matago nyo tong buong dashcam na to sa loob ng motor nyo, pwede nyo tanggalin kung saan alanganing parking kayo. Ayun lang. Tapos hindi naman siya matagtag kahit nalulubak, naalog ako. Hindi naman gumagalaw-galaw ba sa itong dashcam natin. And may mga spare parts kayo mabibilan nito dun mismo sa pagkukuhanan nyo ng dashcam. So huwag kayo mag-alala sa spare parts. Ang labor naman ang pinagpagawa ko nito saan ko ba pinagawa to? Pinagawa ko to saan ba? 747 Motoshop, 800 pesos lang, napakamura. Sa iba kasi 1.5 yung mga kilala na pagawa. Actually kilala si 747 pero hindi sila ganun kamahal. Kaya ayun, nagtip na lang ako sa kuyang nagagawa ron kasi mabait din. Ayun. So tayo sa may Awesome Grand Central. Ay, daming tubig na pumapatak. Mabasa yung camera ko. Ay guys, speaking pala, yung mic natin, baka napansin nyo medyo kakaiba yung boses natin. Pero I think malinaw naman siya at maganda. Bago yung mic natin, lalagay ko yung link sa baba. Medyo hindi ganun kilala tong brand na to. Pero kapresyo siya ng Racing Boy. Alam niyo yung Racing Boy, yung nagkaka-out of stock na ngayon. Maski sa memory.ph, wala ng Racing Boy dahil sa sobrang ganda. Actually, yun yung gusto ko talagang mic Mahal kasi ng Purple Panda. Sa 3,000.
Kaya nag-racing boy ako, which is maganda rin. Halos kapareho na racing boy kung naririnig nyo naman yung boss ko. Ito, open ko yung visor ko para marinig nyo. Ayan, so naka-open yung visor natin. Ganito yung boss natin na naka-open yung visor, marinig yung background. So para may review na rin ng mic, lalagay ko yung link sa baba. Kung gusto nyo mag-vlog or gusto nyo lang ewan ko, saan nyo ba pwede pa gamitin tong mic na to? Sa school? Pwede ba yun? Lagay ko siya sa baba. Grip Moto Grip Moto yung name nung pinagkuhanan natin. Actually, to be honest, nag-aalangan pa ako nung una kasi wala kang nakitang video na malinaw na ginawa ng maayos So, at least ito, mayroon tayong parang full vlog nung mic. So, if interested kayo, yung link nasa baba. L-braided GoPro yung kinuha ko. L-braided GoPro yung name. Kasi may mga pagpipilian kayo dyan ng type ng mic Parang iba-ibang klase siya ewan ko anong pinagkaiba-iba nila. Pero L-braided yung GoPro na kinuha ko. So specifically yung pindutin nyo. Lalagay ko naman sa screen pwede kayo magkamali. Anyway, ayun nga, if may mga katanungan naman kayo sa dashcam, ano pa bang freebies nito? May libre tong 64GB na memory card. May screen protector na yan na nakakabit dyan. Tapos ano pa bang meron sa dashcam natin? Basta yun lang naman, sobrang malaking bagay ito. Ito mo, isipin mo, buwabiyahe tayo ngayon recorded. Meron siyang sariling apps, Motonavi apps niya. Doon mo makukuha yung mga video. Makukuha mo rin agad. Ngayon, kunyari, kumunik ka lang dito, kukonek mo lang siya sa Motonavi. Tapos makukonek mo na siya directly dun sa dashcam through your phone. Makikita mo lahat ng video, isa-save mo. Yun, para kunyari. Actually, pwede mo naman panoorin yung video dito. Pakita ko sa inyo. Kahit kunyari nahuli ka, na para ka ng enforcer. Oy, sir! Dumiretso ka dyan sa red light nagbeating na red light ka may dashcam ka, punta ka lang sa play button. Ayan, may lalabas dito. Ayan, front normal recording, nakalagay dyan lahat ng video. So ito, play ko to isa. Commander kasi tayo pero ito nagpe-play na yung sa kabilang screen. Makikita nyo naman dyan, nagpe-play siya dyan. Pero mas maganda yan ko sa phone kasi mas malinaw, mas mabilis yung kuha ng video. Pero magpe-play na kagad siya sa dashcam nyo. So no hassle na kailangan nyo pa pumunta sa phone, connect dito sa dashcam para makuha yung cap files ng video. Pwede na siya directly i-play dyan sa dashcam ninyo. Actually, pwede ka rin magpatugtog dito sa dashcam ninyo ng loudspeaker. Pero hindi siya ganun kalakas Baka kala nyo mala JBL. Pero pwede kayo magpatugtog dito sa dashcam ninyo. Pero sino bang gagawa nun? Kasi kadalasan naka-intercom na Shoutout pala sa Freedcon Intercom. Sobrang solid community. Gamit ko ngayon yung Freedcon FX Pro. Pero sobrang recommended ko yung Hero Pro. Kasi yun yung pinakabago nila. Mahabang battery. Mas mahaba pa sa FX Pro. Kaya yun, bili na kayo. Lalagay ko rin pala yung link nila. And ayun lang guys, ayun lang na may masashare ko sa dashcam natin. And so far so good naman yung dashcam. Sobrang dali lang niyang pindutin Isa-swipe mo lang siya, igaganyan mo lang siya Lipat sa harap, lipat sa likod, harap, likod. Makikita mo rin yung speedometer mo, yung takbo ng bilis mo. So pag nagkuha ka ng camera, pati yung speed mo makikita rin. Kunyari sinabi nag-overspeeding ka, kaya naka-record yung speed mo rito sa camera. Pwede mo rin pakita yon. So yun lang guys, sasabi ko naman lahat nung review ko rito after 1 month. May higit 1 month na ata gamit to. So saan siya nakakabit? Nakakabit siya sa left side ng handlebar ko. Yung iba dito kinakabit pero ayoko dyan kasi ang hirap pindutin. Ang layo na. Alam mo yun, pag pipindutin mo yung dashcam mo, parang medyo, alam mo yun, parang hirap. Unlike dito. Pero mas maganda yun kasi madali rin pag navigation. Pero nasa timpla nyo naman yan. Basta ako lang dito, mas gusto ko siya dito. Tsaka isa rin sa mga reason bakit ako bumili pala nito, yung makakasama natin sa ride palagi, mga naka-dashcam. So yun, nainggit lang din ako. Kaya para sabi ko, kuha na rin talaga tayo. Kaya nabudol na tayo. Kayo naman ang bubudulin ko. So yung link nasa baba. Gamitin nyo yung promo code ko. Huwag kayong bumili ng walang promo code dahil sayang yung pera ninyo. So yun lang guys, maraming salamat. Sana na-share ko sa inyo yung review ko rito after 1 month and a half. Again, carplaymotorcycle.com. Visit lang kayo, lagyan nyo yung promo code ko, Sir MJL, all caps. And Z55B yung model nito, pero marami kayong mabibili dyan. May mga Aochi product din siya. By the way, sa mga nagtatanong kung may Aochi BX, wala pa ata sila. Pero kasi meron sila nitong Z55B na halos same ng Aochi BX. Ang pinakaiba lang nila is may split screen ng Aochi BX na kita mo yung harap tsaka kita mo yung likod. Yun lang ang wala dito. Pero di mo naman kailangan makita yung harap kasi kitang-kita mo naman yung kalsada. So yun lang guys, maraming salamat and dito na ako sa condo. Bye bye and see you again on the next vlog. Babush!